Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video ay ang mga travel requirements para sa mga former Filipino for arrival and departure para sa buwan ng Nobyembre 2024. Details coming right. So, panibagong buwan na naman kabayan, i-update natin ang mga travel requirements kung ikaw man ay pauwi ng Pilipinas or paalis bilang former Filipinos. Kung bago ka lang sa channel ko at medyo confused ka kung sino-sino nga ba ang mga former Filipino, ito po yung mga natural-born Filipino na nag-abroad, nag-naturalized abroad, at hindi nag-apply ng dual citizenship. Sila ay kabilang sa mga foreign nationals category, pero may mga privilege kapag sila ay umuwi ng Pilipinas. Pag-usapan natin ang latest para sa November 2024 for arrival and departure process. Unahin na natin ang inyong mga valid passport. So as a former Filipino, kayo na ay bumabiyahe under foreign passport. So, importante na alam ninyo ang 6 months rule. Hindi lang po ang Pilipinas ang nag-i-implement ng rule na ito, kundi halos buong mundo ay nag-i-implement when it comes to 6 months rule. So, bago pa man mag-book ng ticket, i-check muna ang inyong mga pasaporte kung pasok ba sa validity period ang inyong mga foreign passports. So, mas maigi kung may 6 months pataas pa kayong validity. Kasi kung less than 6 months na lang yan kabayan, grounds yan for denied boarding. So, i-check palagi kasi minsan nakakaligtaan natin na hala, for renewal na pala yung pasaporte ko. And in case, nakapag-book na kayo, kasi kapag nag-book kayo few months before you travel, or medyo malayo pa talaga yung biyahe nyo sa Pilipinas, pero naisipan mong bumili ka na ng ticket kasi makakamura ka, pwede naman yon. At pwede mo pa siyang maipa-renew. So, just apply for expedite process para ma-receive mo ang iyong new passport on time. So, tandaan, napaka-importante ito kabayan kasi hindi sila nagbibigay ng chance kung less than 6 months na lang yung pasaporte ninyo. Sunod naman natin ang inyong mga plane ticket. Yes, isa rin ito sa pinaka-importante kasi hindi ka naman pasasakay ng eroplano kung wala kang plane ticket. Isa sa mga perks ng mga former Filipino, pwede silang mag-book ng one-way ticket. Isa itong privilege na binibigay din ng Philippine government. Aside doon sa balikbayan privilege na matatanggap mo ang 1-year visa upon arrival. Binibigay po ito upon arrival during immigration process. Hindi po ito ina-applyan. Kusa po itong binibigay at syempre may mga karampatang dokumento din silang hinihingi sa inyo. I-discuss natin yan maya-maya. But yes, you guys can travel on a one-way ticket. So, ang mangyayari po niyan, kung one-way ticket lang po yung nabili nyo, yung mga airline kasi may specific protocol sa mga biyahero. So, ikaw, for example, kapag nascan nila yung pasaporte mo at one-way ticket ka lang and foreign passport, it's either manghihingi yan ng visa or maipapakita kang dokumento. As a former Filipino, isa sa mga dokumentong ito na sasabihin ko ang ipapakita mo. Ito ay ang iyong Old Philippine Passport. So, importanteng huwag niyong walain yung inyong mga Old Philippine Passport kasi magagamit nyo yan or ito ay magiging ticket nyo para pwede kayong mag-book ng one-way ticket. Pwede din naman yung inyong mga Philippine Birth Certificate. Kung hindi nyo na alam kung saan na yung mga Philippine Birth Certificate ninyo, pwede kayong mag-request online. Yes, pwede nyo na po yung gawin online at kumuha ng kopya ng inyong mga birth certificate. Meron din naman yung mga previous balikbayan stamp. Kung nakailang ulit ka ng balik sa Pilipinas, meron ka ng balikbayan stamp sa iyong passport, nakikita at nakikita na lang yan nila. So, isa doon sa mga sinabi ko na pwede ka makapag-avail, lalong-lalo na kung hindi mo pa alam kung kailan ang balik mo sa iyong country of origin. Or for example, galing ang Amerika, gusto mo magbakasyon sa Pilipinas ng ilang buwan, at one way lang yung binili mo kasi nga, hindi mo pa alam kung kailan yung balik mo. So, pwedeng-pwede yung kabayan. I-ready lang ang inyong mga dokumento. Alam ko may mga magsasabi na naman na, ay, hindi naman yan chinek. Hindi naman po pwedeng i-compare yung experience mo sa ibang pasahero kasi kanya-kanya naman ang experience yan. So, yung binibigay natin is guide
na nakukuha natin sa Bureau of Immigration itself at sa mga website ng Philippine Consulate abroad. So, nasa sa inyo kung susundin nyo ang guide na ito or you have your own thing when you travel to the Philippines as a former Filipino. Nasa sa iyo yun, kabayan. Next natin, syempre, ang pinaka-controversial na e-travel. Required pa rin ang e-travel, kabayan, sa mga babiyahe ngayong Nobyembre. Tandaan lang, ang e-travel, mag-register within 3 days before you depart. I highly suggest na mag-register kayo bago pa man kayo pumunta ang airport kasi ayaw nyong mapaalis sa linya at sabihan kayo na mag-register muna bago i-process ang inyong mga boarding pass patungong Pilipinas. Lalong-lalo na kung first time mong gumamit ng e-travel kasi hindi gaya noon, mag-register ka lang agad at mag-generate na ng QR code. Ngayon, sa bagong update nila, kailangan mo na mag-create ng account. Dapat may account ka muna sa e-travel bago ka makapag-register. So, imagine the hassle at the airport kung wala kang e-travel. So, highly suggested talaga, kabayan, na gawin mo siya within 3 days prior to departure. Alam ko, ang dami nagtatanong kung kailan ba nila yan tatanggalin. Unfortunately, hindi na po yan tatanggalin kasi ang e-travel ngayon, yun yung mga papel noon na dinidistribute ng mga airline staff bago ang lapag ninyo sa Pilipinas. Yan yung arrival card and departure card. And unfortunately, naging e-travel na siya ngayon kasi lahat online na. Para sa mga foreign passport holder sa e-travel, kung kayo naman ay paalis na ng Pilipinas, departing from the Philippines, hindi na po ito required. Ito ay required lamang sa mga Philippine passport holders. So, hindi nyo na kailangan mag-register kung paalis na kayo ng Pilipinas. Medyo madami-dami ang ating inquiry about this. So, I am doing a recap na for those of you who are foreign passport holders departing from the Philippines, you don't need to register with e-travel. Only when you enter the Philippines, doon lang kayo required mag-register sa e-travel. Pag-usapan naman natin ang entry visa. Yes, baka nagtaka kayo. Former Filipino ako, bakit ako nire-require ng entry visa? So, dalawang klase yan, kabayan. May mga former Filipino coming from the visa-free country. So, hindi talaga required ang visa sa inyo. You can enter the Philippines without the visa. Kasi nga, galing kayo sa visa-free country kagaya ng US, Canada, United Kingdom, Australia. Pero kung ikaw ay nag-naturalize sa mga bansang visa required gaya ng India, Pakistan, Lebanon, China, kung naging citizen na kayo sa mga bansang ito at gusto niyo umuwi ng Pilipinas as a former Filipino, unfortunately, kailangan niyo mag-apply ng visa. Hindi porket dating Pilipino kayo, pwede na kayo makapasok agad. Sad to say, iba na ang citizenship mo. And unfortunately, it belongs to the visa required. So, kailangan mo mag-apply ng visa muna sa pinakamalapit na Philippine Consulate dyan sa inyong area para makapagbiyahe kayo sa Pilipinas. So, kailangan may valid entry visa ka, kabayan, along with your spouse and your kids. Doon naman sa mga former Filipino na babiyahe pamuntang Pilipinas, kasama ang kanilang mga foreign spouse and foreign kids. Na-extend po ang balikbayan privilege sa kanila for as long as you guys are traveling together and for as long as you guys are processed together. So, importante po yun. Huwag po kayong maghiwalay during immigration process para mabigyan si asawa at mabigyan yung mga anak ninyo para mabigyan sila ng balikbayan visa. Ihanda lang ang proof of filiation kung kasama ang foreign spouse. Yan yung marriage certificate ninyo. Kung kasama ang foreign kids, yan yung birth certificate. Now, there are immigration officers na hindi na hinihingi yung proof of filiation. Pero may mga immigration officers pa rin ang nangihingi ng proof. So, dapat ready ka, kabayan, kapag hiningi yon at dapat on hand yung document kapag hiningi ni immigration officer. Travel insurance, ito ay optional na, hindi na ito mandatory kagaya noon. Kung afford mo naman, kabayan, I highly suggest to get a travel insurance kasi nakakatulong talaga ito
in case of emergency kung nasa Pilipinas ka. Tandaan lang, kapag ikaw ay bibili ng travel insurance, dapat yung magagamit mo sa Pilipinas. Kasi may mga travel insurance na hindi mo siya pwedeng gamitin overseas. Pero malaking tulong yun, kabayan, just in case nagka-emergency ka habang nagbabakasyon sa Pilipinas. May mga iilan-ilan pa rin tayong kabayan na nagtatanong doon sa mga unvaccinated na ayaw pa nilang umuwi kasi ang dami daw requirements pa. Baka may RT-PCR test or antigen. Wala na yon, kabayan. Pwede ka nang umuwi kasi matagal na pong na-lift ang protocol na yon. So, hindi na sila nanghihingi nun. Wala nang process doon. Hindi mo na kailangan magsubmit ng antigen or RT-PCR test. You can go home to the Philippines freely as an unvaccinated former Filipino. Pag-usapan naman natin ang exit clearance. Ito, gusto ko itong i-discuss sa video ito. Kasi ang exit clearance, you have to secure this document kung yung stay nyo sa Philippines is 6 months or more. Pero, kapag ikaw ay admitted under balikbayan privilege, hindi ito required. So, yung tatak mo sa pasaporte mo is 1 year. So, kahit nagstay ka sa Philippines for 7 months, 8 months, hindi magre-require ng exit clearance certificate sa mga former Filipino along with your family. Kasi nga, admitted kayo under the balikbayan privilege. Pero kung lumampas na kayo ng 1 year, dun na magre-require ng exit clearance. Kasi nagbibigay ng Bureau of Immigration ng ACRI card niyan. Kasi kapag lumampas na kayo sa 1 year na free visa na binigay sa inyo, mag-extend na kayo niyan sa Bureau of Immigration, pero may bayad na siya. So, if it's less than 1 year, hindi magre-require ng exit clearance. Only when it's over a year of stay in the Philippines as a former Filipino along with your extended family. Yung foreign spouse mo at yung foreign kids. Sa travel tax naman, ganun din. Sa travel tax, magre-require lang ito, magbabayad ka na kung yung stay mo sa Philippines is over 1 year. Kung hindi mo naman nagamit yung balikbayan visa mo na 1 year, nag 6 months ka lang, 7 months, hindi po required ang travel tax. Just in case, lumampas ka ng 1 year at magbabayad ka ng travel tax, pwede mo siya bayaran online, ahead of time. Pwede din naman sa airport kasi may mga counter naman sila doon, kabayan. At pwede doon ka na magbayad on the day of your flight. So, yan na lang ang nire-require nila ngayon, kabayan, sa mga travel requirements for former Filipinos or balikbayans during arrival and departure from the Philippines for the month of November 2024. Doon sa mga kabayan nating kararating lang na Pilipinas, kung maaari niyo pong i-share ang inyong experience ng inyong biyahe. Ano ba ang process? Ano ba yung mga dokumentong hiningi pa sa inyo? Hassle-free ba or stressful ba yung travel nyo sa Philippines or smooth lang yung process during your arrival? If you could share that experience, I would really appreciate it. So this is the latest for former Filipinos arriving and departing from the Philippines for the month of November 2024. Thank you guys so much for watching. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako ay nagpapasalamat at naway yung biyahe papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.